So guys, mayroon po tayo ngayon tutorial about sa Isoride. So ayan, tinanggal ko muna yung cover, carburetor. So makikita nyo yung tambucho niya. Ayan, basang-basa sa langis. Yan, langis po yan, oh. Lakas ng usok nito. Yan, malakas ang usok yan. Ngayon, itatap overhaul lang natin yan. So, basic ma lang yan. Tanggal na natin itong cover na to. Itong cap nya. Pagkakuha natin yan. So, yung mga bolt dito, camshaft dito natin ilalagay para hindi na tayo maghanap pag mag-assemble, ano? So 6 lang bolt yan, 4 na nuts, tapos 2 alin, hindi pala alin yung bolt nya dito sa gilid, D8 ang ulo. So unahin muna natin yung D8 dito sa timing gear. Gamit tayo ng L. Pagkaluwang natin tong 2 bolt sa timing gear, susunod natin tong tensioner. Kaya malambot na po yan, pinuwang ko na to. So ipo-pull out na lang po to. Unahin muna natin dito sa tensioner. So ginagawa natin yun, top overhaul. Top overhaul lang po to. Yan. Ayan, tanggal na natin yung tensioner. Pagkatanggal natin ng tensioner, so ito sunod natin itong 2 bolt sa timing gear. Ayan. Papalitan natin to ng valve seal at piston ring. Check na rin natin yung 2 valve, intake at exhaust. Baka singaw to kasi hindi na po to umandar. So yung sabi ko sa may-ari, palitan sana ng spark plug kasi kundi na po ang spark plug nito kasi lumuluwa na po siya ng langis. Sunod natin ito, 4, luwangan lang natin. Hindi na pala luwangan, tanggalin na lang, tanggalin talaga. Yan, 12 lang yan na tools. Back rings, kailangan back rings dito ang gamitin nyo. Yan, lahat na pull out nyo dito sa taas, lagay nyo dun sa cap para hindi kayo mawala sa trabaho nyo at maguluhan. So sa mga easy ride, di ko na po pinaghihiwala yung makina tapos yung chassis kasi kaya naman siya dukutin. Yung mga ibang motor katulad ng kahapon na ginawa ko, top overhaul din, singaw yung 2 barbula, SkyDrive na FI. So hindi talaga kaya dukot-dukutin yun kasi nga mahirapan paglagay ng timing nya at release compression. May release compression kasi yun, parang mga style Suzuki ng mga Rider G, ganun, may release compression. Barako, ganun. Pagka tanggal natin tong 4, yung sunod naman natin yung isa.
Yung iba po siya sa Rossi, sa Rossi, yung timing gear niya naka built-in sa camshaft. Ito hindi, natatanggal. So ang purpose nito para dito yan. Ito parang washer din siya pero sabay na yung lock. Ang purpose nito, ilalak niyo itong pin na to sa rocker arm. Baka makaligtaan nyo to yan po yan, lock po yan dito. Yung pin na yan yan, itong pin na to sa intake rocker arm. So naluwangan ko na yung dalawang bolt dito sa gilid. Pull out na natin. Tanggalin na natin yung timing gear. Yan, napupull out po ang timing gear nya. Tapos yung dalawang bolt. Tapos pwede na natin tanggalin yung head. Yan. Yan. Basic lang. Kahit din nyo na tanggalin yung ating tawag nito, yung makina sa chassis, kaya po siya i-pull out dito pag mga easy ride kaya na. Grabe yung carbon pal. Tingnan natin yung gasket, so baka may problema ang gasket. So goods naman, okay naman ang gasket. Pag mausok ang breather, so minsan ang problema ang gasket, putok to. Yan, mausok ang breather, yan ang check nyo agad yung gasket. So ngayon yung gasket goods naman. Pull out na natin yung black. Tuwe lang natin yan dyan. Then back. Chin guide. Pull out natin. Then hanap tayong pwede isikwat. Yun, basic. So mga guide baka makalimutan nyo. Guide, kailangan yan para hindi gumalaw yung block natin. So, check na rin. So ayan, parang goods naman kasi bago to Yung piston, check natin. Ikutin natin si Dodong. Yan. Pag may play yung piston ring natin taas baba sa piston, ibig sabihin sira pong piston natin. Kahit palitan nyo ng bagong valve seal, palitan ng bagong piston ring, o usok pa rin yan. Pag once na maluwang yung piston ring natin dito sa piston, tatagos pa rin yung langis dyan, aakyat. Tapos yun ang cause ng usok. Pag once na maluwag yung piston ring natin taas baba, yung pag ganon. Kaya double check natin yung groove ng piston sa piston ring. Kahit anong motor, pag maalog yan, mausok po yan. So ayan na. So papalitan natin to ng valve seal. Tapos sabay grinder natin, grind itong ating release compression. Release compression po to, ito na part. So dapat kung anong posisyon yun ang
Pagkabalik natin, ano? Sa bagay, hindi naman ito mababaliktad. So, baka makalimutan nyo lang ibalik. Kasi ang iba niyan, ang iba, sa ibang design na motor, ang iba, nababaliktad to, nalalagay dito sa kabila. Sa itong hit na to, hindi naman siya pwede na imababaliktad. Kasi wala siyang, posisyon na pwede makapasok ang pwesto nito. So, kailangan ibalik natin to. Pero, kung gusto niyo naman, ayaw niyo ibalik to, pwede naman po. Kaso lang, i-condemn nyo lang yung release compression bearing doon. Pull out nyo. Kaso lang, titigas lang yung pag nagkikik kayo ng motor. Kasi wala na nga siyang pagpalambot sa pag-kick. Ito kasi, ang purpose nito, pagpalambot lang ng kick. Release compression. So, yun lang muna. Ang ituturo ko sa inyo kung paano natin i-pull out yung head block pagdating sa easy ride. So, next video na lang po ang pag-assemble natin to sa ganitong motor. So, hindi na natin kailangan ihiwalay yung makina sa chassis. Kasi kaya naman dukutin. Kung talagang matyaga lang kayo. Kaso lang kung wala kayong tiyaga, yun, mahihirapan kayo mag dukot. So, once again, maraming salamat po.